At gusto ko pong ipag-aralan natin sa umagang ito ay baka sabihin nyo, kakaiba naman ang title ng ating pag-uusapan ngayon. Okay? Kasi ang title po ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay Options. Gusto ko po kasi na maiksi lang para maalala nyo. Okay? So let's read the word from John chapter 1 verse 3 to 5. Basahin po tayo natin sama-sama. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. God bless His Word. And Father, I thank you, God, that you're going to illuminate this word, Lord, in the hearts of your people. Panginoon, na matanggap nila ang iyong salita sa umagang ito, Lord. I give you glory, Lord, for your presence today in Jesus' name. Amen. So maliwanag po ang salita ng Diyos. Ang sabi dito, God created everything through Him. Sino itong Him? Si Jesus. Kasi sa pagtitignan yung verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh, pag bumaba ka sa baba nito, and dwells amongst us. Sino ba itong Word na nagdwell sa atin? It's the Lord Jesus. So maliwanag ang ibig sabihin dito, ang Diyos nilikalat ng mga bagay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Basahin natin ang verse 4. And the Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. Ito po yung gusto kong natin. Na doon sa buhay kay Kristo ay may liwanag. Amen? Sino bang ayaw ng liwanag? Alam mo, tayo nga mga Pilipino, ayaw ko ng dilim po. Kasi claustrophobic ako. So hindi ako makahinga sa dilim. At tayo, kahit mahal ang Meralco, nagbabayad tayo kahit sige ang complain natin. Bakit? Ayaw natin ng dilim. Pag nag-brown out, nagagalit nga tayo, di ba? Minsan nag-brown out ka kasi, hindi ka pala nakabayad. Galit ka pa rin. Kasalanan mo naman, di ba? So ayaw natin ng dilim. Pero alam niyo po ba, pag ang buhay natin wala sa Panginoong Jesus, ito ay nasa kadiliman. At ang kadiliman na to, sabi, it's a pitch dark. Naalala ko po, ang sample ng kadiliman, actually, yung nagpunta po kami ng Gensan. Andito yung host namin sa Gensan. Si Bing, ang best friend ni Janet. Dinala kami ni Janet sa Gensan, kasama ko si Pastor Jerry at si Mama E. At meron po doon isang malaking plantation ng pineapple. Napakalaki niya. I don't know how many hectares. It's a huge plantation. At sa gitna ng plantation yata kami nandun in-house. That's the country club, I think. Maganda. Pero po, yung plantation na yon, sobrang laki niya, walang puno, kasi pinya. Okay? So doon kami ni house, at doon po kasi yung one of the best memories ng childhood ni Pastor Jerry. So syempre, nakiusyoso rin kami. Ang ganda pala ng childhood ni Pastor Jerry. Ang ganda ng lugar. Ang ganda-ganda. So dahil doon siya may mga friends siya doon. So yung friend niya, ina-invite siya for dinner. Siyempre, kasama kami. Kami yung mga guardian, mga super angels si PJ that time. Sumama din kami. At nag-meet sila. Inabot kami ng 8 p.m. 8 p.m? Basta ganun. It's not so late kung dito sa Manila. Pero ito po nung pauwi na kami, I realize na yung plantation na yun, wala kahit ilaw. It's a pitch dark talaga siya. Ang ilaw lang, yung natatamaan ng headlight ng sasakyan. Pag lumilingon ako dito, wala akong makita, di ako makahinga. Pero syempre, di ko sinasabi sa mga kasama ko. Diyos ko, Lord, mabuti may Holy Spirit, di ba? Nagtatangs na ako sa isip ko eh. Nakikita, and hindi ko nga alam kung tama yung tinatakbuhan namin na kalsada. Kung makakarating pa kami doon, nawala kami. Bumalik lang kami kasi nga, alam nyo, kahit alitap-tap, wala. Wala kang makita, puro dilim. Ganon yung kaba ko, biglang may kumanta sa tabi ko. Biglang may, come Holy Spirit. Kasi naliligaw na kami. I need you.
Nakahinga ako, nga ano. Putik pa kumanta na lang tayo. Si Mama iyon, katabi ko. Kumanta na siya. Nakauwi po kami. Pero ang na-realize ko, pag sa dilim pala talaga, wala kang makikita. Kahit nakamulat ka. Maliban na maliwanagan. And this is the darkness. Actually, much darker pa ang buhay natin. Without the Lord, mas madilim. Kaya palang sabi ng Panginoon doon sa Luke, chapter 4, sabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released and the blind will see. That the oppressed will be set free." Bakit ang binention lang ng Lord dito? Blind will see. Because people na wala sa Panginoon are in darkness. They cannot see. Hindi nila nakikita kung anong tama. Hindi nila nakikita kung saan ang direksyon ng buhay nila. Sumusunod lang sila sa agos ng mundo. Diba? Okay, itong trend ngayon. Alam nyo, so sad. Kasi ngayon, alam mo, nung panahon namin, medyo yung immorality natatago pa yan eh. Pero ngayon, hindi na. And they're very proud. Minsan, na nasasabi nila yung ganon. They're living like that. Kasi yun, yung trend ng mundo. Uso to eh. Diba? So, sumusunod na lang sa uso. Bakit? They are blind. Kaya tayong mga Kristiyano, pag wala pa sa Panginoon yung kapitbahay mo at nakikita mong ganong pamumuhay niya, huwag niyo silang usgahan. I-share niyo ang gospel. Kasi bulag ito eh. Walang nakikita. Nasa kadiliman ang buhay nila. At kung anong trend sa kadiliman, yun lang ang susundan nila. Kaya pag nakita nyo, sabi ng Panginoon, "The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that captives will be released and the blind will see." Proclaim, announce. Bakit? Kasi kahit nasa kadiliman sila, makakarinig sila. Hindi sila nakakakita. Parang yun nga, nangyari sa akin. Wala akong makita, pero nung biglang umawit yung katabi ko, ay, nakahinga ako. Kung ano, Holy Spirit. Kaya ang sabi ng Panginoon, you have to proclaim. You have to declare. You have to announce. Para sila ay makalaya at sila ay makakita. Yan din po sinabi niya sa Mark 16. "And then He told them, go into all the world and preach the good news to everyone." Alam niyo, sabi niya, hindi niya show it. Preach. Announce. Declare to everyone the good news. Ano ba yung good news? Jesus is your Savior. Jesus came to save you. Jesus is the light of the world. You have hope. May pag-asa ka. Through Christ. Hindi mo kailangan mamatay sa kasalanan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat ang Diyos, hindi tayo inuhusgahan. God meet us kung nasaan tayo. Alam niyo ba na ang Panginoon will never, sabi nga na, kataboy ka kung ikaw ay lalapit. Gaano man kalaki ang kasalanan mo. Pag tayo lumapit sa Diyos, ang sabi niya, papatawarin ko kayo. Lilinisin ko kayo katulad ng niebe. Alam niyo kung ano niebe? Snow. White as snow. Sabi niya sa Isaiah. Lilinisin ko kayo kung kayo lalapit sa akin. Kaya mga kapatid, tayo, na mga anak niya, na may daladalawang pangalan niya, should not withhold to proclaim and declare the gospel. Kasi ito yung pag-asa ng tao para yung mga namumuhay sa kadiliman ay magkaroon ng liwanag. Amen? Hallelujah. Bakit? 2 Corinthians chapter 3 verse 16 to 18. Ang sabi dito, "But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is..." So all of us who have had that veil removed can see and reflect the glory of the Lord. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Sabi, when you preach the gospel,
at nag-respond ang tao dito, mawawala ang pagkabulag nila. The veil is taken away. Remove. Ano itong veil? That is the sin. When you preach the gospel to them, at tinanggap nila to ha, ngayon po mga kapatid, kasi minsan tayo, magpipreach ka, galit na yung sinisharan mo sa'yo. Ayaw mo tumigil. Kasi ang gusto mo tumanggap siya. And that's a good intention. Pero tandaan niyo po, ang Diyos pa rin na nagkukonvict dyan. All you have to do is to share the gospel. In faith. Hindi man niya yan kagad tanggapin. Pag shinare mo ang gospel, it doesn't matter. Share the gospel. Huwag kayong mawala ng, ayoko na mag-share. Shineran ko siya. Tinawanan niya ako. It's okay. Di ba? Share ka dito. Doon ka naman. Okay. Na-share ko na siya dito na sa kabila. Kasi alam niyo po, we will be held accountable by the Lord pagdating ng panahon. Yung mga kapatiran natin, kapitbahay natin, na hindi mo sinara ng kasalita ng Panginoon. The Lord, alam niyo pagdating, may isang kanta, gusto ko ito. Nung ikaw ay nasa lupa, ano ang iyong ginawa? Sabi ng song. Di ba? Di ba? Nung ikaw ay nasa lupa, ano ang iyong ginawa? Ano sasabihin mo? Naghintay sa'yo, Lord. It's okay. Naghintay naman talaga tayo kay Lord in faith, di ba? Pero alam mo ba na ayaw ng Panginoon ng Kristiyanong tamad? Even the disciple, nung tinawag ng Panginoon, mga nagtatrabaho ito. Sila Peter, nangingisda. Si Matthew, tax collector. Di ba? May mga trabaho sila. May ginagawa sila. At nung tinawag sila ng Panginoon, nagpatuloy silang may ginagawa. Ganon din po tayo, mga anak ng Diyos. We have to work in the kingdom. At isa sa trabaho natin is to share the gospel. Actually, yan ang iniwan niya, di ba, sa Matthew? Sabi niya, go and make disciples to all nation. Hindi, to some. Go and make disciple to your friend nation. Di ba? Hindi eh. Sabi niya, to all nation, teaching them to obey everything that I have commanded you to do. Wala, all and everything eh. All in. Hindi ka pwedeng magsabi na hap-hap lang. Lord, ito na lang kasi ito nakikinig. Yung isa ayaw. Sa'yo na yan. Pastor, ikaw na doon. Ayaw makinig. Alam mo yun, we have the same spirit. The same spirit na nasa akin is the same spirit na nasa sa inyo. And that the same spirit na nasa sa akin at nasa sa inyo will work the same. As we allow Him to work in and through us. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, as the veil is being removed, sa verse 18, you can now see. Bakit nakakita ka na? The veil has been removed. At dahil nakakita ka na, anong mangyayari? You can now reflect the glory of God. Kailangan makakita ka para ma-reflect mo ang glory ng Panginoon. It's not our own light, mga kapatid. Katulad ng sinabi ko, ang buwan sa gabi may liwanag, no? Pero wala siyang sariling liwanag. Ang liwanag niya, kinukuha niya sa araw. Alam niyo po tayo, wala tayong sariling liwanag, mga kapatid. Ang liwanag natin ay galing sa Panginoon. Kaya kung hiwalay tayo sa Panginoon, wala tayong liwanag na i-reflect sa buhay natin. So it is very important na tayo mga Kristiyano ay nananatili sa Panginoon. Manatili sa Panginoon. Liwanag sa dilim. Parang yung movie na, dati, yung hinugot ka sa dilim. Di ba? Alala nyo, napanood nyo ba yung Christian movie na yon? So, sa kaedad ko lang yata yun. sa mga kaedad ko lang yata yun. Kailangan natin i-reflect. Kasi you see, so you can reflect. Ang dapat mo gawin is to reflect the light. And to be an effective reflection of the light, kailangan manatili ka kung saan nagbibigay ng liwanag, di ba? Sabi nga, as we are being processed, kasi yung buhay naman natin, talagang may mga pinagdadaanan ito.
may mga pagsubok. Pero alam niyo po ba yung pagsubok ay para patatagin ka? At lalo kang palakasin? Kung maunawaan po natin ito mga kapatid, hindi kayo matatakot sa pagsubok. Kasi pag hindi na kayo takot sa Kanya, siya na ang takot sa iyo. Ayaw ko na dyan, walang effect ako dyan. Diba? Bakit? Patatag ka na ibig sabihin. Amen? Pero dumadaan tayo dyan. That's how the Lord process us. Kasi pinapatatag niya yung personality natin, yung character natin, yung faith natin, na magtiwala lang tayo sa Kanya. And to be able to really reflect that light, sabi nga, we have to remain in Christ. John 15:4, ang sabi ng Panginoon, remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Kasi yung dito, gusto natin maging fruitful, pero ayaw natin sa process nitong punong ito. Bakit palaging kinakalbo itong punong ito? Lagi ako nasasaktan, di ba? Pinuprune kasi talaga eh. If you wanna bear fruit, di ba ang puno, pinuprune yan eh. Ginugupit, linilinis yan. At yan po nangyayari sa atin, may pruning tayong pinagdadaanan. Bakit? Inaalis yung hindi tama. And that is what where light directs us. Mamaya po makikita natin ito. Okay? Sabi nga, and to remain in Christ, it takes a decision. Daily decision ng bawat isa sa atin. Araw-araw po ito. You have committed your life to the Lord. Amen. You are saved. Amen. Ang spirit mo is right before the Lord. Amen. But you are living in your flesh, brothers and sisters. And in our flesh, nandoon po yung challenge natin every day. How are you going to live dito sa mundong madilim, mundong makasalanan, ng may katwiran at kabanalan? It takes a daily decision and commitment to do that. Amen? Kailangan mong mag-decide. Pero ito po, ang balita na hindi maganda. Sabi nga, your commitment or your daily commitment to obey and serve the Lord or to be a light in the world is being challenged daily by the world. Okay? Because the world will set a trap of option in your daily life. Magsiset yan. Okay, magbibigay ako ng example. Simpleng example, mga kapatid. Para mula sa estudyante hanggang sa mga kaedad ko, maintindihan. Example. Di ba, alam mo, pag Kristiyano ka, dapat may daily kang connection and communication with the Lord. Amen? Amen? Kung yung hindi nyo ba alam na dapat ganun tayo, kung hindi nyo po alam, pakitas ang kamay. Ha? At tatanungin ko ang life group leader nyo mamaya, okay? So dapat bilang Kristiyano, meron tayong daily devotion to the Lord. Amen. And sometimes itong devotion natin ito is being challenged by the world. Katulad nito, okay, bukas magdi-devotion ako ng 5 a.m. Matutulog ako ng maaga ngayong gabi. Kailangan 8 or 9 tulog na ako para 5, bago mag-5 gising na ako. Kasi hindi naman pag-gising mo, magdi-devotion ka, di ba? Mga kapatid, pag-gising mo, prepare mo sarili mo before you enter into the presence of God. So sabi niya, sige na, nahiga na siya. Pag-higa mo, tumunog ang notification ng cellphone. Okay, ito na yung mga options sa sinasabi ko. Pag tunog, isipin mo, titignan ko ba o hindi? Di ba? Ano na yun? Flesh mo na yun. Titignan ko ba o hindi? Tapos tumunog uli. Pangalawa na. Baka naman emergency, Lord, silipin ko lang. Di ba? Pag silip mo, aba, ito pala yung series ng drama na sinusundan ko. Kasunod na yung series, ito na. My goodness. Teka, panuruin ko ba ito? Ilang minutes? 45 minutes? O 8 pa lang naman. 9, Lord, matutulog ako. Okay? Okay na, nanood. Kaya pala maraming notification, hanggang end pala yung series. Pinadala ng kalaban. Bakit? Kasi pag sinimulan mo na siya, ang hirap mo na siyang tigilan.
Hanggang, Lord, 11 na ako matutulog. Ay, 12. Okay, meron pa. 12, 1, 2, 3, 4, 5 hours may matutulog ako. Hanggang inabot kang 3 a.m. Do you think you can still have your 5 o'clock devotion? Why? Sinunod mo yung option ng world. Kasi kung hindi ka naman, hindi mo yun tinignan at hindi mo sinundan yon, winner ka. Amen? Pangalawa po, ito, sa lahat ng sample ko ngayon is makaka-relate tayo. Sunday worship. Alam niyo po, it's a silly question na tanungin mo ang isang Kristiyano kung nasa worship center siya ng linggo. Sapagkat bilang Kristiyano, alam mo na ang linggo para sa Panginoon. It belongs to the Lord. You need to be in the presence of the Lord. Minsan po may nagtanong sa akin, Sister, sa Sunday ba nandito ka? Tinignan ko siya. Sabi ko, nagpapatawa ba to? Diba? Sabi ko, sis, maliban mag-rapture na, at may sakit akong nakakahawa, o wala ako dito sa Manila, di mo ako dito makikita. Aside from that, makikita mo ako dito linggo-linggo. Kasi sis, ang layo ng pinanggagalingan mo. Nandito pa rin ako. Bakit? Kristiyano ka. You need to be in the presence of God Sunday. Ano to? What is the option the world will set sa atin? Alam niyo, sabi nga ng isang preacher, I'll rather hurt you with the truth than comfort you with a lie. Sabi nga, we need to level up, we need to grow up. Kailangan makawala na tayo sa ganong klaseng kultura, ganong klaseng kaisipan. And only the truth, knowing the truth, applying the truth in our lives, will set us free. Ito po sa may mga trabaho. Ano ang nagiging option nyo? Pagod. Matulog ako kasi nagtrabaho hanggang 10 p.m. kagabi. Maunawaan naman ako ni Lord. Di ba? Ano pa? May ibang activity. May ibang activity. Bakit naman Sunday? Kasi Sunday kasi talaga yung walang trabaho. Kaya Sunday tayo mag-gatherings. Kaya you miss the gathering of the saints. You are in the gathering of another gatherings, di ba? When you are supposed to be in the gathering of the saints. The world will set options sa buhay nyo. At ang options na to, sa tingin mo tama. Hindi, tama naman na hindi mo na ako mag-church ngayon Nag-pray naman ako kanina, Lord, at nag-online service ako. Okay na yun. Okay naman po mag-online service. Walang problema doon. Pero alam nyo, if we belong to a family of God, na kung saan we gather to worship together, do not neglect that. Ang sabi ng Biblia, do not neglect the gatherings and the fellowship of the brethren. Ano mga options binibigay sa'yo? Maraming trabaho pag linggo, Lord. Ito lang yung araw na naglalaba ako. Ay, pag linggo, maraming kita, magtitinda ako. Ang dami po. And it's a world option sa binibigay sa atin. Alam mo, may isang kwento na gusto ko ibigay sa inyo tungkol sa isang general, Chinese general. Nakuha ko rin to narinig ko rin lang to Pero nung narinig ko to, totoo ito, tama to. Itong Chinese general, makikilaban sila, may battle, mga dynasty. So, lumabas na sila ng kanyang tropa, yung kanyang troop. Nag-camp na sila, kasi di ba bago ka lalaban, magka-camp ka muna Mag-a-assess ka ng paligid, titignan mo kung ano yung kalaban mo. So nag-camp sila, napansin ng general, yung mga sundalo niya, parang pinanghihinaan ng loob. Pero dito sila, camp sila, may mga bangka sila, kumpleto sila in case na mag-escape, may talaga. So ito na, nandun na. Yung mga nakita ng general,
Nanghihina ang loob nitong mga sundalo ko. Sabi niya, sige, magpahinga muna kayo ngayong gabi. At bukas lalaban na tayo. Pinapahinga niya. Pagkagising kinabukasan ng mga sundalo, na-shock sila. Kasi yung mga bangka nila, lahat lubog na. Mga kaldero nila, lahat na pwede nilang gamitin para makatakas, sira lahat. Sabi niya, na-infiltrate ba tayo? Buhay naman tayo. Kung na-infiltrate tayo, dapat pinatay tayo, di ba? Sino may gawa nito? Kagulo sila. Alam niyo po kung sino yung may gawa? Yung general. Pinalubog niya lahat. Sinira niya lahat. Ngayon, dahil wala na silang magawa, kailangan nilang lumaban. Harapin yung kalaban. Wala silang babalikan eh. Sinira ng general yung option to escape. At wala na silang magagawa to face the battle. Alam niyo po, 7 times silang nanalo sa battle. True story po ito. Anong ibig ko pong sabihin? Destroy the options that the world will set on you if it will lead you away from the light. Kung ang mga option na to ay maglalayo sa inyo sa Panginoon, you have to destroy it. Bakit? Kasi kung sira na yan, wala ka na magagawa kundi sumunod sa Diyos. At pag sumunod ka, doon ka magtatagumpay. Amen? So kailangan po, kaya we have the Holy Spirit to discern. Jesus is the light. Jesus is the life. Sabi, nasa Panginoon yung liwanag at ang buhay. At ang liwanag at buhay na to, kailangan natin. Para wag tayong mamuhay sa kadiliman. Pero kahit nakuha ka na ng Panginoon, kung ang mundo pa rin ang pipiliin mo, hindi po kasi ang Diyos sumasaklaw sa kalooban natin. Ang Diyos gusto niya mahalin natin siya ng kusa. Hindi niya sabihin, ay, mahalin mo ako. Sige, pag di mo ako minahal, lagot ka sa akin. Hindi si Lord ganun. Papakita niya sa iyo lahat ng blessings. Kung susunod ka sa Kanya. Pero, pag hindi ka sumunod sa Kanya, wala din siya magagawa doon. It will be your decision. At tandaan po ninyo, ang decision nyo may malaking influensya. Influensya. Yon. Influensya kung ano ang mas pinapakinggan nyo. Kung mas pinapakinggan nyo ang salita ng Diyos, then the influence ng Panginoon is mas malakas sa buhay nyo. Pero pag mas pinapakinggan nyo ang boses ng mundo, mas malakas ang impluensya ng mundo sa inyo. So you still have to make a decision. What is your options? As you live your life as a Christian, ano ba? As a church, yung options that is being set before us by the world, ano ba yun? Discern. Tignan nyo, kung yung mga bagay na yun maglalayo sa inyo sa Diyos, wag nyo na yan sirain nyo na yan, mga kapatid. Sapagkat alam nyo na yan ang maglalayo sa inyo sa Panginoon. Alam nyo ba, the closer you get to God, the brighter you see. And your weakness, sabi nga, and flesh is being exposed. The closer you walk with God, habang lumalapit ka sa Diyos, mas lalong nagliliwanag at mas lalo kang nakakakita. At yung weakness ng flesh mo ay na-expose. And once na-expose, it's darkness Darkness has to flee in the presence of light. Kung may liwanag, ang darkness will have to flee. Amen? Amen? Galit na ba kayo sa akin? Hallelujah. Psalms chapter 18, verse 28. Basahin natin. You light a lamp for me, the Lord my God, lights up my darkness. As you go closer to the Lord, sabi, God lights up our darkness. And we can only go closer to the Lord when you make a decision to destroy the options of the world. Kaya nga po ang title natin is Option.
Para matandaan nyo, okay? Sabi niya. So, praise God. And there are 3 things na gusto kong maalala natin this morning. Number 1 is, we need to respond to the light. Respond to the light. Hindi pwedeng hindi ka mag-respond doon. Sa pamamagitan niya tayo nilikha. Nilikha ka dahil sa Kanya at sa pamamagitan niya lamang. So how do you respond to that calling? How do you respond to that truth na ikaw ay nalikha sa pamamagitan ng Panginoon? So you have to think, Lord, paano ba ako magre-respond? Misa kasi, ang tao, sa bagay dito sa atin, sa Pilipino, ang culture natin, we are grateful people, di ba? Marunong tayong magpasalamat. Sa iba hindi eh. Hindi sila ganon. Pero alam mo, God loves a grateful heart. So how do you respond to this, to the truth? That kaya ka nandito because of God. Sabi mo sa katabi mo yan. Kaya ka nandito dahil sa Kanya. Amen. Nagsisisi ka ba na nandito ka? Amen. Hallelujah. Glory to God. You are here because of God. Amen. So you have to respond to the light. And how do you respond to the light? Kailangan i-allow mo ang light sa buhay mo. Do not, sabi nga, refuse this light in your life. Kasi that's the only way na makakita ka sa kabulagan mo. Sabi ko nga, yung darkness talaga, bubulagin ka nito kahit nakadilat ka. Yung mata ko doon sa Jensen, pag tumitingin ako, alos dilat ko na lahat. Malaki na yung mata ko. Ninalakihan ko pa. Makakita man lang ako alitap-tap. Walang alitap-tap. Kasi walang puno. Ang alitap-tap pala sa puno, wala sa mga ganitong maliliit na tanim. So kahit alitap-tap, wala kang makita. Puro dilim. At nakakatakot po pala ang dilim. Hindi ako makahinga pag tumitingin ako kasi sa side. Titingin ako doon sa harapan. Nagdadrive si Pastor Jerry yata yung nagdadrive that time. Si Janet. Janet. Si Janet na nga, naligaw pa kami. Naligaw kami sa teritoryo nila. Kasi wala kang makita. Grabe, hallelujah. Siguro thousands of hectares yun, yung lupa na yun. Pagkalaki-laki. Pero yun, yung darkness suffocates, it will blind you. And without the light of God, you will remain blind until the day na dumating ka na lalo na tuloy, kung hindi mo nakita ang Panginoon at tinanggap ang Panginoon sa buhay mo. Hindi lang blindness, death na ang darating sa'yo. Because the wages of sin is death. And the gift of God is eternal life. Palaging may ang Panginoon that you have to make a decision to choose. Okay? So respond to the light. Number 2, you have to remain. We must remain to radiate the light. Kailangan nating manatili para ma-radiate. Ano yung radiation? Hindi yung radiation. Makakita sa'yo, di ba? Kapag sinabing radiates, nandun na, nakikita ka. He radiates the glory of God. Pero hindi yun mangyayari unless you remain. So you have to remain to radiate the light of the Lord in your life. Ibig sabihin, nakikita sa'yo. Tunay na Kristiyano to. Nakakakitaan ko to. Kasi minsan nga naiya po ako one time sa mall. May nagagalit na ali. Ang tapang-tapang niya. Siyempre, nakiusyoso din ako. Hindi kasi ako makadaan. Kasi nakapaligid. Yung daanan, pag ganon, dito ako dapat pupunta. Nandito sila lahat. Galing nga nagagalit yung ali. Ang ganda-ganda pa naman niya. Mukha siya mayaman Sa mall nga Pinapagalitan niya yung guard. So, siya English siya, di ba? Di mga tao tumitingin ganyan. Pati ako din. Nandun na rin ako. Kasi hindi ako makadaan. Gusto ko dumaan. Nandun na rin ako. Naririnig ko na rin siya magsalita. Ano yun? Sabi ko, ba't ganito to? Tapos sabi niya, nung tapos yung commotion, makakalusot na ako. Narinig ko, sabi niya, ano pa naman ako? Attend pa naman ako sa church. Sinabi niya yung pangalan ng church. Nagulat ako, Lord. Professing Christian. Diba?
Kasi sinasabi mo, Kristiyano ka, pero yung bibig mo, hindi makakristyano yung lumalabas. Ba't mo pagagalitan ng ganun yung tao? Diba? Kristiyano ka, dapat pati salita mo, nakikita ang Diyos. Okay. Ibig sabihin, di ka nagkaroon ng renewing of the mind. Bakit hindi na-renew ang mind mo? Probably, may nami-miss out ka sa daily devotion mo with the Lord. Kasi if you are going to devote yourself daily, you will be changed. Kahit gaano kasama ang tao, mababago ng Diyos yan. Di ba? Kanina sa 2 Corinthians, as we are being changed into His image, process. Habang nagpapatuloy tayo, we are being changed. Kaya mga kapatid, dapat we radiate the light of the Lord in our lives. Amen? Tingnan niyo yung katabi niyo, nagra-radiates ba yan? Okay? You don't only radiate. Number 3, you resonate. Alam mo, resonate is like an echo. Sounds. Naririnig mo. Hindi lang nakikita sa iyo ang pagiging Kristiyano, nariringgan pa ang pagiging. Ibig sabihin, ano ka? Complete ano ka? Package. Di ba? Complete package ang pagiging Kristiyano mo. Bakit? May liwanag ka, kapatid. May ilaw ka. So once you have that, hindi ka nag-respond at hindi ka mag-radiate and mag-resonate. You will resonate. Sabi nga, it's resonate, sabi, producing the same sound. You speak the same, making the same impact, being in the same wavelength with God. Resonate. Okay? Sabi, this life needs a daily decision. Destroy the worldly options to walk in Him. Amen? Hallelujah. Pero ito po, ang katotohanan ng salita ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karapatan at binigyan niya tayo ng liwanag at buhay. At itong buhay na to, ang gusto ng Panginoon, maipamuhay natin ng tama sa Kanya. Na habang nasa mundo tayo, hindi tayo nakatingin doon sa ino-offer ng mundo, kundi kung ano ang meron tayo kay Kristo. Kasi minsan nandun na, nasa iyo na, bakit hindi natin makuha dahil hindi tayo nakatingin doon? Di ba? Parang yung bunga ng puno. Andito pala yung hinog, doon ka nakatingin. Naghahanap dito sa kabila, andito pala lahat ng hinog. Ayaw mo tumingin dito. Aabot kamay. Di ba? Mas gusto mo yung nasa taas. Bakit yung nasa taas? Mas matamis yata yung nasa taas. Isang puno lang naman yan, di ba? Ano ibig sabihin ng Panginoon doon? Tingnan mo yung tama. Piliin mo yung tama, mga kapatid. Because God will never force you to love Him. He will wait for you to love Him.